So, good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So, our topic for today is all about the rise of Filipino nationalism. So, the opening of Philippine trade to the world gave rise to business and imposing edifices that made Manila the Paris of Asia. La Insular Cigar Factory is one of the most popular. So, the opening of the Philippines trade, mo siya ang gahatag sa ato ang nasod o kanang taas nga business, taas nga economy. So, ang Philippines sa una is gibansagan siya ang nga Paris of Asia. So, ang ingon lang nga Paris of Asia is ang Manila. Kay giingon siya nga Paris of Asia is tungod sa iyang mga architecture, daghan siya mga places nga laaganan, dito nagdasok ang mga opportunities. So, let's go to the economic growth and social changes. So, the Philippines become the source of the raw materials and a market for European manufactured goods, creating local wealth. So, as Mr. Kalaykay says on his report, Philippines is become the source of raw materials, become the source of the trade, the tobacco, the sugar, etc. So, muna siya ang gina-turn into lain nga lugar, and it creates a local wealth. So, the new economy led to rise of a new middle class. Many home were not ethnic Filipinos. So, the new economy, nag-lead siya into new middle class, nag-lead siya into new kanang mga tao, but not of those is kanang pure siya nga Filipino. Stop. Jacobo Zubel. So, si Jacobo Zubel is usa siya ka-patriarch of today's Zubeldi Ayala family. So, kana siya, dili siya basta-basta nga tao, kundi usa siya ka-prominent figure ato pang Filipino nationalism. So, ang isa po ka-highlight is the Manila Cathedral. So, ang Manila Cathedral, usa na siya ka-church. Tiguak na kanya siya ka-church nga, bisag pila na kalinog, nga tumpag na, but gi-rebuild, hangtod karon nga ga-exist pa. So, the Suez Canal. So, ang Suez Canal is one of the most siya ang kanang way of kanang trading. Kumbaga, usa siya ka-kanal nga kanang kung dito mangagi, usa siya ka-shortcut, kung dito mangagi, mas mapadali ang mga goods and services nga dalon sa laing lugar, and kana pong gina-import nila sa atua. And Peninsulares. So, Peninsulares is sila ang mga Spaniards nga born in Spain, but mas gipilit nila nga moadto diri to kanang manakop sila ba, basta ikuana na to na later. So now, the Insulares. So kaning Insulares o Insulares, na sila kanang parehas ra sila duha, pero na sila difference. So ang Insulares is sila ang mga Spaniards nga gipanganak sa Philippines. So ang ilang na-lost ilang government position kay ginailog man sila sa Insulares. So daghan Insulares nga gi-identify nga more closely sila sa Philippines, kumbaga kanang mo sila anak na sa Philippines, mula sila mga Pinoy, but kanang gipanganak sila dire, but kuan sila ang ilahang trade is more on kanang sa Spain gikan. So, ang Insulares gitawag sila nga Los Hijos del País or the sons of the country. Tungod kay kanang mas gibilib nila nga mas palangkan lang ang country nga Philippines kaysa sa Spain. So, Padre Pedro Pilaes, Padre Jose Burgos, and Joaquin Pardo de Tavera. So sila ang kanang ga-advocate nga kanang mulaban sa Spain, nga dito magpagapi sa Spain. And Jose Burgos, siya ang kanang pagka-execute niya, siya ang gihimong idol ni Jose Rizal, and kanang sa mga nisulat nga novel ni Jose Rizal, appeal siya ato kanang ginakuan siya ba, siya ang ginakuan sa kanang meaning ato. So, the discrimination by the Spanish friars. So, the Spanish friars insulted the Indios, or ang Indios is kita na, mga native Filipinos. So, calling them lazy, incapable, and unfit for government and church position. So, sa unang panahon, itong sila pa ang nag-arihan sa Philippines, gihimon lang ang mga pare, gina-insulto nila mga kanang Indios or ang mga Pilipino nga dili karapat dapat sa kanang government or church positions, lazy, walay kaya, so mga na. So, Indios agreviados. So, in response to the discrimination, the Insulares published Indios agreviados or wrong Filipino. So,
diri sa part sa babaw gina-insulto man sila. So ang Insulares or katong Spaniards nga born in Philippines ilang gibalusan. So nagsulat sila kanang na-publish sila libro nga Indios Agraviados or the Wrong Filipino. So it was a manifesto. So maingon tag manifesto, wala siya kanang libro nga dito na ipangutang ang mga hinanaing niya kung unsay dapat niya istorya sa usa ka tawo or usa ka grupo. So defending Filipinos against the unfair accusations of the Spanish friars. So the Cavite Mutiny of 1872. So it was a revolution. Ang Cavite Mutiny so involving Filipino soldiers and workers in Cavite. So it was a revolution nga involving ang mga Filipino workers and also the Filipino soldiers. So the Spanish government blamed three Filipino press for the Cavite Mutiny. So nakita mo man tong Cavite Mutiny or ang pag-aalsa ng mga sundalo at mga Filipino workers. So ang kaning tulo ka pare mo ilang gi-blame tungod ato. So the first one is Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora. So sila ang kanang kilala karon nga gitawag nga Gomburza katong gipatay gamit ang garote. So they were executed in 1872 and become known as Gomburza. So Rizal dictated his novel El Filibusterismo to the three martyr priests. So si Rizal as iyang sympathy or iyang kanang murag gift sa tulo nga namatay, ang iyang novel nga El Filibusterismo iyang i-dedicate dito sa tulo ka pare nga namatay. So pre-Mansory or what should we call the unity or isa ka siya kanang murag group of people nga nagkaisa bitaw. So pre-Mansory spread from Europe to the Philippines during the 19th century. So ang pre-Masonry is kanang siya sa kanang group of people nga kanang murag nakig-alyansa or nag-unity sila laban sa atong kaaway nga bansa. So Filipino reformists, the first Filipino Masonic Lodge Revolution was founded by Garciano Lopez Jaina. So in Barcelona in 1889. So later Marcelo H. del Pilar established Solidaridad or in Madrid whose members include Jose Rizal, Padre Serrano Lactao, and other Filipino reformers. So ang Solidaridad ay isa siya ka kanang solidarity or kanang isa siya ka group of people, group of men nga naay mga solidarity nga ang gi-aim la is kanang freedom, kanang equality ana bitaw. So its organization structure also influenced the formation of Katipunan. So ang Katipunan is muna siya tong gitatag ni Andres Bonifacio. So now let's go to the rise of Spanish liberalism. So the Spanish Revolution of 1869 brought the liberals to power in Spain. So as a result, Carlos Maria de la Torre was appointed Governor-General of the Philippines. So the Spanish Revolution, nakatag siya power sa mga liberals to power in Spain. So as a result, ang ilang gitalaga kanang general is si Carlos Maria de la Torre as a Governor-General. So Carlos Maria de la Torre introduced liberal reforms, supported priests, and pardoned those involved in Cavite Mutiny. So De la Torre was recalled. So diri si De la Torre was recalled, murag napahawa siya and gipulihan siya ni Governor General Rafael Izquierdo who ended liberal policies and ruled much stricter government. So ang gipuli siya kay General Torre si General Rafael who is kanang more stricter siya sa kaysa sa iya or kanang gibansagan nila nga Iron Fist. So the Ilustrados and the Reform Movement. So after 1872, the deportation of Filipino nationalists, many educated Filipinos or what we call Ilustrados. So ang tawag nila sa mga Filipino nga educated is the Ilustrados, pero apil gapon si Rizal ang Ilustrados. La Solidaridad. So ang La Solidaridad is usa siya ka newspaper nga nag-advocates of peaceful reforms. So ang iyang isa ka author ani si Jose Rizal gapon. So when Rizal returned to the Philippines, he founded La Liga Filipina to continue the reform movement. So when Rizal kung katong yato si Rizal sa kanang
kanang Euro para para mag-study or mag-eskwela. So pag uli niya is iyang talaga ning founded La Liga Pilipina or iyang gihimo. So iyang i-create para i-continue ang mga reform movement nga nag-support sa studies, sa education, sa peace or sa rights sa mga Pilipinos. So after the arrest in 1972, Andres Bonifacio and Diodato Arellano established the Katipunan or the KKK. So ang meaning sa KKK is kataas-taasang kagalang-galangang katipunan. So now, let us focus on the Philippine Revolution 1996 to 1896 or to 1897. So after the Spanish authorities discovered the organization, Bonifacio lands the revolution through the cry of Balintawak or the Pugad Lawin. So, as i-recall natin itong past nga topic kanina is, di ba, kanang create si Andres Bonifacio o kanang KKK, or after ato nga na-discover siya sa kanang Spanish authorities, nga, so, mauna na siya, ma-discover na, so, ang nag-indicate ito siya of war. So, si Bonifacio, nag-revolt sila or nag-launch yung revolution to the cry of Balintawak or Pugad Lawin. So, the uprising quickly spread across several provinces. So, Emilio Aguinaldo emerged as a successful military leader in Cavite. Aguinaldo was elected president of revolutionary government, leading to conflict with Bonifacio. So, para sa ninong oras sila gaunay sila, Pilipino silang government, oras sila gaunay kay ang kanang si Bonifacio si Emilio ni Kalitsyag emerged as a successful leader dito sa government sa revolutionary. No, leading to conflict with Bonifacio. So, kaya si Bonifacio dire, iya man refuse nga i-recognize ang new government or dili siya musugot nga magpasakop sa magpasakop sa mananakop. So, kanang gipatay and later executed in 1897. So, later that year, the Pact of Biak na Bato temporarily ended the fighting. So, pag human siya gipatay, so later that year, nagpact or naslay mga kasabutan nga undangon ang gera, undangon sa ang patay. Pero isag kanang nana ang pact wala gyapon na siya na undang. So the last one is the Spanish-American War and Philippine Independence. So in 1898, the Spanish-American War began. So the United States defeated Spain in the Battle of Manila Bay. So, atong 1899, so, ang Spanish-American War, di siya nagsugod, no? Ang nag-away is ang Spanish and America. So, napildi Manila ang Spain dito sa Manila Bay. So, si Aguinaldo returned from exile and resumed the fight against Spain on July 12, 1898. So, he proclaimed Philippine independence in Kawit, Cavite. So, the Treaty of Paris, 1898, transferred the Philippines from Spain to the United States for 20 million. Kumbaga, ang Treaty of Paris, where niya i-transfer ang Philippines from Spain to the United States for 20 million dollars. So, ang kanin siya tanan is more siya kanang history kung giunsa nilang Aguinaldo, giunsa history nilang Bonifacio, kung giunsa nila pakigbaka sa atong rights and freedom. So, maura to sir, good afternoon and thank you.